Amen. Amen. Come on, give praise to God. Come on. Clap your hands to Jesus. Wow. I perceive that Dave and Faith will be soon our worker in the US. May walay nag-amen. Are you blessed? Walay nag-nosebleed? Thank you, Faith, for that very sequential testimony telling us how good and how faithful our God is. Again, let's all clap our hands to Jesus. He is worthy. God is really faithful. Amen? Samtang naminaw tang tanan, no, grabe ang, no, we really thank the Lord for this journey. Sa testimony pa lang, mensahe na. We have been blessed by God with a series of testimonies. Last Sunday, we have heard a testimony. Today, another testimony. And then, sultihi mong katapad, you are next in line. Prepare, no? Mangandam ta. Kay ang mga ginahimo ni Lord sa ato, gikinahanglan imo nang isulti. Imo nang isugid. Imo nang imantala. Mao na ang pinaka-powerful na message. Kung inyong paminahon ang mga testimonies, grabe, ang gigamit ni Lord, daghan kaing pamaagi, daghan mga tao na get involved. Sa usa lang ka soul, usa lang ka kalag. And then ang usa ka kalag, usa ka tao, usa ka binuhat nga nabag-o diha sa Ginoo, nauban niya ang iyang mga hinigugma sa iyang palibot. Ug mao na ang atong journey, mga kaigsuonan. I stand here before you saying only but by God's grace gayod. That's why when we sing that song kaganina, I worship you. When I look into your holiness, I worship you. The reason I live is to worship you. Grabe ang testimony natong tanan ni ana, mga kaigsuonan. I for myself, together with my family, when we really think about how God moves, then ang pagsulti is not enough. No, even ang paghilak is not enough. Kanang hilak sa pagpasalamat. Kay grabe gyud, overwhelming gyud si Lord. We cannot fathom that. No? Mga amazing story atong nakita. Pag si Lord nag-move, nothing is impossible. So, mao na ni igsoon ang atong ipadayon nga journey. Mao na ni ang life actually. No? Samtang namalandong ko gaganina pa sa praise and worship, you know what, diha gyud ang pinakanindot nga moment igsoon kanang mag-decide ka nga mag-worship. Na din ha ang working sa Holy Spirit. Nga naman, si Lord, the Bible said, the Lord inhabits the praises of His people. No, asa mo puyo si Lord, asa siya mo dwell, asa siya mo visit si Lord, the moment you worship Him. He inhabits, mapuyo siya, magstay siya. Na dito si Lord, mag-manifest, makigsulti, mag-comfort, maghatag og direksyon, maghatag og vision, maghatag sa imong future, sa imong hope. Na din na si Lord, grabe amazing kayo. Kaya don't ever ayaw gyud pagsugot nga wala ka sa context sa worship. Kay na din na mabati nimo ang presence ni Lord. Kay kung magpagahi pagyug ka nga wala ka sa context sa worship, dadon po ka ni Lord is sa context nga negative. No, kaya adunay mga circumstances. Aron lang makaamgo ka nga, Lord, tabangi ko Ginoo. Lord, ni ako din Lord para magsalig nimo. Pero ang imong konteksto, negative. Ayaw na hulata mo abot ka dito. Can I hear an amen? Mao ni ang pinaka the best nga life nato to be in the presence of the Lord at all times. Gusto sad ko magpasalamat kay Lord, kami with my family, because of all the prayers that you have uttered before the Lord every now and then. You know what? Subok man siya nga pamalandongon nga akong mahibaw-an nga adunay mga kaubanan nako nga mga pastor, adunay mga magtotoo nga they were not anymore in their journey. Last yesterday dito mi sa Mungkayo, samtang nag-sharing mi kami mga pastors, no, mga close pastors, close in nga mga meetings, nag-reflect me kay doon na mo yung mga kaubanan nga mga pastors.
nga nahulog sa pagpakasala. Wala mi nag-rejoice, nagsubo ang among kasing-kasing ni ana. Tungod kay these are pastor nga grabe na ang mga ministries, dagko na kay ilang mga ministries. And yet all, I believe, dili man siya all of a sudden, I know, because ang sala, build up na siya igsoon. No? Dili lang, ay nakuratan, ay nahulog. Nakuratan, wala. Naka-build up na siya igsoon. But of course, ang among response kagahapon is to pray for them. Nga nung ako nang ginashare sa inyo because we owe it all to God the moment you pray for us. Kinsa sa inyo nag-pray sa amoa? Amen. Maugid na ang nagaring kanunay sa akong dalunggan. Somebody is praying for us. Kami ni Pastora, kauban ng mga anak, si Princess Charis o si Princess Nicole. Nabati na ako na wherever I go. Whenever I karon daghan ng mga connections, daghan akong ginadtuan, and for sometimes dili makakuyog si Pastora, kay ngon ako, let's divide the work. No, while maglakaw ko, ikaw din kay daghang ginatiman, mo pud yang giningon sa ako, daghang kog atimanon, daghang kog imit karon, daghang kog i-connect karon, sige ako lang sa ang mulakaw. And the moment pagbiyahe na ako, I always remember somebody is praying for me. That is my safeguard. Kaya ingna imong katapad, padayon nato iampo ang atong pastor. Gikinahanglan gyud nato ng tanan. Samtang kami nagampo sad ninyo. Amen. Pagkalami na lang gyud ihilak. Kinsay hilakon diha. Hilak sa kalipay o sa kadaugan nato na. Daghan kay ta mga tubag sa mga pagampo. Amen. Padayon nato gina-claim kanang lugar diha sa atong kilid. No? Onya, magampo na sad ta. Kitang tanan mo atubang na sad ta dito niya. Lord, finally amo na gyud ang i-claim. No, nya diri pod sa likod nato, ato na nang i-claim, mahurot nato niya. Ihatag na ni Lord sa ato. Kinsay nagtuo ni ana? Hallelujah. Mao na ato mga deklarasyon para maghimo na ta dinhi og GCM compound. No, nga ang inyong tanang mga anak makaeskwela na sa GCM Academy. We decree and declare in the name of Jesus. No? Wala nay mga out of school nato nga mga bata. Kay mismo sa gingharian sa Ginoo dunay na matukod nga GCM Academy. In the name of Jesus ato nang i-declare. Kaya ingna imong katapad pagminyo na kung dalaga pa nagulitaw. Pagminyo na. No? Kung couple na, hala pagburos na, pag-anak na. Secured na ang atong mga anak sa ilang pag-eskwela. Kay naanay provision, grabe si Lord. Amen? So these are mga good things igsoon na ginashow ni Lord sa ato in the vision. And the moment we claim, we declare that by faith in line with the Word, the Bible said, the Word will come to reality. No? Natakdan ra gyud ta igsoon sa atong mentor. No? Kay nagpa-mentor man ta so takdan. No, ang kind of faith gina-journey nato, takdan ta ni ana. That's why nindot kaayo nga doon natay word na ginagunitan. Kaya kitang tanan mag-decide, we will stay on the course. In this house, we will grow. No? There is power in the miracle of Jesus Christ, and in this house, we will grow. Grabe na, prophetic na nga mga songs na to. O kaya never na ta nga mag-backslide, never na ta nga magpalayo sa Ginoo, kay in this house, we will grow. We are building a family, nga diin si Lord mao ang atong pinaka-center. Kay exciting kay nga journey igsoon. Paangat ni, pasaka ni, paasinso ni, palambo ni, kay Ginoo ni nga prinsipyo og iya ni nga plano para nato. Kaya salamat gyud sa Ginoo niyan ang atong nakubkuban ang mga pulong nga din kita naga-journey karon by faith. No? This morning, we are so excited for this moment for us nga si Lord nagagather sa ato together sa iyang grace and mercy aron atong hiusahon, atong i-unite ang atong mga hunahunag kasing-kasing na Lord. There's only one thing that we want to give to you today, and that is our highest worship. Na may mga negative tingali nga nahitabo sa imong sitwasyon karon nga semana, pero salamat sa Ginoo, dili ka gipasagdan ni Lord. Og never kaniya nga pasagdan. As long as you call upon His name,
Siya ang tinuod nga moingon, and I will be there. Kay Lord na mismo, no, the moment you call His name, God is always there for us. Og mo ning pinakanindot kaayo. Samtang nag-journey kita, doon ay mga certain things nga gina-develop ni Lord sa ato ang kinabuhi. Sa dihang nag-decide ka nga mag-serve kay Lord, there is that some things or something nga dapat ma-develop sa imong life nga mo na mag-sustain sa imuha. That we're in fact this morning, mo ning gusto nga topic nga akong i-share sa inyoha. Nga bisag unsa pa ang imong pag-decide nga mag-serve kay Lord kung wala ka ani, kung wala nimo ni gi-embrace, I tell you, dili ka magiging successful. Bisag unsa pa imong dream sa imong life today while living here on earth, kung wala nimo ni nasabtan o wala nimo ni gigunitan, dili gyud ka magiging successful along the way. Bisag unsa pa ang mga information nga imong madungog, kung dili nimo na siya i-build up sa imong kinabuhi, sorry, one day you will surely discourage. Before na ko ni-isulti, unsa ni nga word, gusto na ko nga kini siya, og imong madungog ni karon nga buntag, magkaroon ka og kakaiba nga mindset, unsa di ay ni siya ka-importante on my journey. Maka-guess ba mo unsa ni nga word ang gusto na akong i-declare this morning? Kay kung wala ka ni ini, pwede nga karon dasig ka, pero one day ma-discourage ka kung wala ka ani. Sige, pangutan ako ninyo unsa man day na, pastor. Kay murag imo ming gibitin. Unsa man day na nga pulong, unsa man day nang dapat nga ma-develop sa ako. Kung naamang ko ni ana, paano pag yun nako siya nga ma-develop all the more, unsa man day na, pastor. Kay only thing man day na siya nga dapat akong ma-receive, akong ma-enjoy, samtang ko nagkinabuhi aron akong maadtuan ang dapat nga akong adtuan sumala sa gisaad ni Lord. So dana mo idea unsa na nga word? I will be talking this morning about activated faith. Dili lang siya ordinary nga faith, but it is an activated faith. Ingnan mong katapad, activated faith. Kaya adunay faith nga dili activated. For sometimes nagtuo ka, one day nagduda ka. Dili siya activated. For sometimes excited ka, another day na-discourage ka. Why? Because that faith is not activated. O kabi mo asa si Lord mamangha, asa si Lord ka na bang ma-amaze when your faith is active. So yung na imong katapat, dapat active ang imong faith. Si Dave Makinano, bless kaayo siya. Kay active ang iyang faith. Amen? So kitang tanan karon na buntag, ato ning hisgutan, paano nako ma-activate kini nga faith? All the more because again, the day of your salvation is only by faith. But after your salvation, how can you activate that faith regardless of what's going on? No? Kay kung adunay problema, adunay discouraging situation, for sometimes ay mong faith nga kusog kayo medyo napalong gamay. Kinsa may nakasinati niya before. No? Grabe ka-active. Kumbaga, kaya niya abton bisag unsa, pero usa lang ka single, discouraging situation, medyo na blurred. No? Doon ay mga lalaki, grabe ang iyang faith, nga kinigyod akong buhaton, siya gyud ang akong minyuan. Wag ibasted lang, nawala ng faith. No, dili to gugma faith. And many other things, sa trabaho, sa negosyo, applicable sa bisan asa, how much more in your walk with the Lord. Doon ako yung sa ka-verse nga i-share sa inyo as we intro this. Makita kini nga verse. Sige, can we have the verse? Yan, Romans chapter 1, verse 17. Look at this verse. Ingon siya, for in the gospel, the righteousness of God is revealed. Dinhi sa pulong niya, gipadayag ang pagka-righteous or righteousness ni Lord, pagkamaayo niya. And then, a righteousness that is by faith. Say the word, by faith.
From first to last. So nagsugod ka sa pagtuo, hangtod na sa tumoy, sa ending, dapat pagtuo. First to last. Kaya nga naman, sa ingingon niya, as it is written, the righteous shall live by faith. The righteous man shall live by faith. Kining righteousness, kining pagkamatarong dinhi, dili ni bunga sa imong binuhatan. Bunga ni sa imong pagsalig sa Dios. Dili ni imong righteousness. Righteousness of God ni gisulob nimo. Musa ayaw ka discourage kung doon na kay mga kakulangon, doon na kay mga sipyat, ayaw ka discourage kay dili man imong righteousness ang makapasa kay Lord. Ang righteousness man niya nga imong gisulob. Kaingon siya, since nag-decide ka nga doon na kay kinabuhi, nga matarong sa iyong atubangan, righteousness ni Lord, you have to live by faith. The just shall live by faith. From first to last. Kaya regardless, gikan karon on sa mahitabo sa imong life, as long as doon na kay gospel nga na-receive, do not be discouraged. We are living in the seasons. Okay? Sa Amerika, ingon pa, doon na sila 4 seasons. Sa Pilipinas, doon na po'y all seasons. Kaya nga itong 4 seasons sa Pilipinas, gibutang na to og lata. Mangaon mo restaurant, mag-order mo og 4 seasons. Og ang atong Dios nga gilagaran, He is the God of all seasons. Kaya regardless sa imong sitwasyon karon, ingna imong katapad, that is your season. Ayan. Kaya ayaw sa ka-discourage dayon, kaya nga nung siya lagi, mauto siya, ako lagi ang ani, ops, that is your season. And God is the God of all seasons. Dapat masabta nato na para dili ka mag-compare sa imong kauban. Mag-rejoice ka, kay mao naman ito yung season. Halimbawa, nagminyo na siya, ay kaguol. Mag-rejoice ka. Kung giimbita ka nga mo adto sa iyang kaminyoon, dapat mo adto ka, dili kay ka ma-discourage. Ay may pa siya na minyo, ako wala, season pa na nimo. Pero pastor, kung 40 na, wala pa ko na minyo, bahala na si Lord nimo, wala na ko'y labot, ana. Season, gihapon siya. But what I'm trying to say, para masabtan ninyo, si Lord, He is in control, sovereign siya nga Lord. Og mao na, nindot kayo nga atong nasabtan. Hebrews 11:6, New King James Version. Can we read this together? Ready? Read. But without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who grabe si Lord ay rewarder. Og ang kapital ni Lord sa iyang pag-reward sa imo if you have faith. Og kanang imong faith nag-produce sa imong gitawag na seeking God. Gipangita nimo siya. Meaning sa seeking God, nag-build ka og closer relationship with Him. Pinaagi sa faith nimo. And then ingon siya, iyang gina-reward kadtong muduol niya. Si Lord ay ang tama nga duulan kung gusto ka dunay supernatural nga mahitabo sa imong life. Si Lord ay. Gusto ka mulambo sa imong negosyo, si Lord ay. Gusto ka maayos sa imong pamilya, si Lord ay imong duulan. Musik ka sa iyang will, musik ka sa iyang purpose, kaya nga naman iya kang i-reward, dunay result according to that verse. But the moment you come to Him, ingon siya, usa ang imong dadon, faith, tuuhi. Ayaw siya dudahi. Ayaw pod siya pangunahi. Kay perfect si Lord pag nag-move, mag-work sa imong life. Can you hear an amen to that? Pag naataan ni tanan nga journey, I believe, mag-enjoy ta along the way. Nga naman, si Lord, He is sovereign, He knows what is best
One day, adunay centurion man. No nga nagduol kay Jesus. Kapitan, master ni siya. Ang story diya sa book of Matthew chapter 8. Pag-abot sa verse 8 in particular, to make the long story short in particular, the Bible said, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. Grabe, ang next na verse niya, naningon si Lord, I am amazed for this kind of faith of this man. O nagingon si Lord, wala pa ko'y nakita nga sama nini nga pagtuo dinhi sa inyong lugar. Unsa ang gihimo sa centurion man? He just believed on the word. Ingon siya, Lord, dili na kinahanglan mo adto ka sa akong balay para imong hikapon ang akong servant nga nagkasakit. Sultihi lang, Lord, karon dayon. Akong gituan, mamaayo na siya. Pangutana, na naayo ba ang masakiton? Ang tubag, yes. Niadto ba si Jesus dito? Wala na. Pero unsang gingon ni Jesus? Just say a word. Nag-declare lang siya a word. Today, in this very hour, your servant is healed. Grabe nga faith, igsoon. Og mao ni ang mga lesson nga atong gustong i-receive. Dapat activated na ang atong faith. Dili na ka magduda, nag-pray naman ko, Brad, pero si Lord ba, tubagon ka niya? Dapat i-rebuke nato ng spirit. Just wait for the time, and as you wait, keep on praying, keep on believing, until one day God said, this is now the best time I will reward that person because of his consistency. Hallelujah. Naanatanan ng story sa Bible. That's why by the grace of God, I am telling you today, regardless unsa pa na maprolong sa imong tanaw, pero sa Lord adunay perfect time. That is my testimony as well. Perfect timing ni Lord para sa iyang mga pinalanggang mga anak. The uniqueness of God when He intervene in our lives. Grabe, si Lord mag-intervene, unique. Sa Tagalog, iba si Lord pag makialam sa ating buhay. Ibang-iba talaga. Kaya ingna imong katapad, magtagalog ka sa imong katapad, ingna, sana pakialaman ka ni Lord. Ingna siya. Kaya mong sabihin, si Lord talaga, pakialamiro. Pero iba si Lord pag nakialam. Pag si Lord manghilabot nimo, lahi ang mahitabo. Kaya dapat ang prayer na to everyday, Lord, hilabti ang akong kinabuhi, Ginoo. Kana ang pinaka-the best na prayer. Kung naay mga plano, Lord, nga wa ka nahimuot, Lord, hilabti kini nga plano. Mo show up si Lord. Lord, kung na ako'y mga desisyon nga di mao sa imong plano, Lord, bubagi ko, Ginoo. Pagka na imong prayer, muingon si Lord, sigurado ka? Ready ka? Nga babagan ako imong mga plano? Unsa man day, Lord? Kay imong rabang mga plano, dugay ng panahon, imo-imo ra. O kinsay ginagamit ni Lord in this point in time? Ang imong leader, ang imong pastor, gipadala na ni Lord. Kaya namin na kay mong gustong buhaton, mag-happy-happy, may ganun leader, asa man ka karon, cell group man na to, amang ka. Si Lord na igsoon, gigamit niya imong leader. Gigamit niya imong pastor. Napa ba mo diha? Lablab pa ba gihapon ta? Kung dili nimo na siya sabtan, usahay, gusto nimo si Lord lang makialam nimo, pero imong leader, imong pastor, wala labot si pastor, si Lord lang. Kaya lang nga naman mag-show up si Lord sa imo diha, samtang nag-pray ka, Lord, hilabti ko, Ginoo, pagmata nimo, Lord, ikaw na Lord, basing mo dagan ka. Kay mo may mong pangandoy. Na mga sometimes nag-pray ka, Ginoo, kining akong sitwasyon, in Jesus' name, amen. Taud-taud, nag-text imong leader, kamusta man ka? Si Lord na. Nga naman, nag-pray man ka, gipadadaan ka. Ingana si Lord manghilabot. Pinangga ka ni Lord. Ingna imong katapad, pinangga ka ni Lord. Kaya dapat sensitive ka sa iyang mga pamaagi. So paano man-develop ang imong faith? Romans chapter 10, nagsugod sa verse 10 to verse 17, mao niyang giingon. For it is with your heart that you believe and are justified. So meaning to say, imong iplastar, ikondisyon imong heart, ha? Imong sultian, kasing-kasing ha, pangandam,
Kay ikaw ang ground, ikaw ang puyanan sa pulong, dapat plastado. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Okay? Tanawan niyo ang process. Gikan sa heart, na-receive nimo, and then imong gipapuyo sa heart, and then imong gi-declare. From the depths of your heart, from the bottoms of your heart, the mouth will speak. Pero unsa man imong speak kung wala kay word ni Lord? Mao na yung problema. Verse 11. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Can I hear an amen to that? This is one of my favorite verse. I claim it. Anyone who believes in Him, God will never be put to shame that faith, that person. Bisan pa usay, napakaulawan ka sa mga tao, never si Lord. Dili tao ang atong gauge, si Lord. Verse 12, for there is no difference between Jew, Gentiles, the same Lord is the Lord of all, richly bless all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. And here is now the process. Verse 14. How then can they call on the one that have not believed in? And how can they believe in the one on whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Nagkinahanglan gid og someone eh. Gawas nagi-convict ang imong heart, gawas ka naghilak na ka. Ingon si Lord, you need someone to preach the word to you. That's why no man is an island. Ayaw pag yun nga, Christian naman ko, nagsalig naman ko sa Ginoo, dirin lang ko sa balay, ako na lang mag-ampo rin mag-worship kay Lord. Okay na ni Lord. Ingon si Lord, okay na, pero first step lang. Doon ay mas better nga steps. Ingon si Lord, open your ears. Someone will preach the word to you. Sama sa inyong gibuhat karon. Naminaw mo diha, naglingkod mo diha, your pastor is giving the word to you. This is the will of God. Next na verse. And how can anyone preach unless they are sent? Meaning recognize. As it is written. O niya na, mga paborito sa mga evangelizers. Basa, ready, want to grow. Unsa daw ang beautiful? Unsa ang beautiful? Dili nawong. Dili nawong ang beautiful. Pero i-maintain ang ka-beauty sa nawong. Ayaw kalimti ang tiil. Nga mulakaw kay mag-preach sa good news. Mo nang gingon ni Bishop Uriel, kung ang way ni Lord para magkaroon ng multitude is yung kagwapuhan, ingon si Bishop Uriel, lahat na tao sa Manila, membro ko na. Kung gwapo ang criteria. Pero ingon si Bishop, hindi talaga mukha eh. Paa talaga eh. Tiil ba? Mulakaw ba? Mupreach ba? Yan. Kaya yung na imong katapad, ayaw nagka-discourage. Kanang imong dagway, gwapo na. Ayaw nagka-discourage. Kay tiil ang labanan, tiil. Next verse, 16. But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, the Lord or Lord has believed our message. Here is the verse, 17. Consequently, say the word consequently. All together read. Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Other translation declares, faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing. Walay undang. Kaya dili siya one time nga imong pagduol sa Ginoo, Lord, okay na Lord, I accept you as my Lord and Savior. Praise God, I am saved, I am born again. Di na ko maminaw sa word. Dili. Keep on hearing and hearing. Why? You have to develop your faith so that your faith is active or activated. Nga naman, daghan circumstances may maabot sa atong life. Kung walay faith, o dili activated ang imong faith, disgrasya gyud ka. Kaya ang opposite sa pagtuo, o dili pagtuo, simple lang.
Disbelief. And many people today will say, dili tinuod nga adunay Dios. Di ko mo to nga adunay Ginoo. Pero katong na disgrasya ingon siya Ginoo ko. O nituo man lagi. Katong gipakuratan, oh my God, o nituo man lagi. Dili giday tinuod. Meaning to say, that person maybe for some time na discouraged lang siya because of circumstances. But praise God, today we are here. Naata karon dinhi para ma-active ang imong faith by keep on hearing and hearing the Word of God. Hallelujah! Ang inyong pastor, dili na ingani ka nito pag mag-claiman ng mga, wala ko ni anak ka nito. Pero when I keep on hearing and hearing the Word of God, receiving the promise of God, nabuksan ang akong pangunahuna. Tingin ako, Lord, pwede maday mo na mo i-claim nga ang among parish is Butuan City. Kaya kung doon ay mangutanan ako karon, Pastor, asa imong ministry? Sa Butuan City. Asa dapit sa Butuan City? Tibuok syudad. Mao na akong tubag na sa mga pastor. Ang wala kasabot, hambugiro kayo nimo. Dili na hambog. Word not ni Lord. I claim it. Kay kaniya to pagpangutanon ko, tung dugay ng panahon, asa imong ministry pastor? Diha kamuagi, nya muliko pagyog ka dito. Pag abot dito sa tumoy, mao na dili pa mangutana pa ka dito. Mao na ang akong ministry. Kinsa may ganahan mo adto dito? Wala pa revelation sa word. Kasi ang feeling nako kaniadto humble. Asa imong ministry adihara? Gamay ra kaayo, humble. Dili mao sa word because I keep on hearing. I keep on hearing and when I hear the word na-increase ang akong faith. Are you learning? Kaya kanang imong katapad, magsige nag-devotional, magsige nagbasa sa Bible every day, matingala ka one day, nag-cell group nimo, uy lahi nag-word. Ay grabe, kaniadto negative ni karon puro na positive. Doon na may hearing of the word. Dali kay nimo mailhan ang tao nga walay pulong sa pulong sa Dios. Kay inigtapok ninyo ang isulti kabo mo, grabe akong problema. Grabe, kaya ka na ako nino, isud man kay kinabuhi. Alam na this. Wala na word ni Lord. So inyo siyang panggaon, sige lang, paminawa lang sa ninyo and then inyong encourage. Brad, balik ta sa word. Sis, balik ta sa word. Narito ang grabe nga mga promise ni Lord. Mahitabo ka ni sa ako, keep on hearing. Keep on hearing lang, keep on hearing. That's why pag Sunday ayaw pag-absent, kay si pastor, mawali na po about word. Keep on hearing lang, keep on hearing. Until one day, ma-change ang imong mindset. Kung mag-testimony ko sa inyong tanan diri karon, of course, dili tanan, but pipila, dako gyud kayo ang akong matestify ninyo. Kay nakoy mga nailhan din nga pagsulod, mga negative kay mga mindset. Pero karon ni istorya grabe, ang mga pulong dinagko na. Nga naman, you keep on hearing the word. Kaniadto pangutanon nako ang isugid tanan problema nagluya ang lawas karon. Okay lang pastor. Naay problema pero kaya pastor. Hallelujah, grabe nga pagtuo. Mao ba sige magampo ta. In Jesus name, amen. Pastor, pwede manghulam? Okay ra, okay ra. Nagsugod pa man, nagsugod pa. Okay ra siya kay keep on hearing man sa word. Pero one day, wala na, lahi na ang dagan sa kinabuhi. Kay gipanalangin na sa Diyos. That is your life. Kaya okay ra gyud nga nagsugod og lisod, okay ra gyud kay nagsugod pa man lagi. Pruning ang tawag ana, pruning sige lang atong putlan para mulambo mamunga. 2 years pruning, 3 years pruning, 5 years pruning na. Grabe, wala na, grabe sige lang tag-prone ani, wag ibunga ani. Di na maayo ni. Ibalik sa word. Amen. These are the things, Igsoon, nga dapat masabtan nimo so that ang imong faith ma-activated. So faith is developed as we keep on hearing and hearing the word of God. Kaya ang solusyon, word ni Lord, Igsoon. Ayaw tong word sa imong business partner nga nag-promise nimo. Ayaw to, maminaw ka to, pero when that person promise, go back to the word. So that ma-comfort ka whatever happens.
And then when God manifests, lahi si Lord. More than you think or even imagine. Ingana si Lord. And I challenge you this morning to position yourself about it. Doon ay beautiful story. Before na ako na siya isulti, no? Do not violate God's principle. Instead, develop your belief system. Ayaw i-violate, kaysa ani ni siya. Doon na kay faith. Pero i-violate ni mo ang principle ni Lord. It could not be. Lord, gusto ko mulambo, Ginoo. Muasinso, Lord God. Madato ko, Ginoo. Pero unsa ingon ni Lord? Give your tithes, give your offering, give your sacrificial offering, o mag-first fruit ka in the given time. Lord, dili pwede, Lord. Pero gusto ko mo dato. Violation sa principle ang tawag, ana. Lord, gusto ko nga maayos akong pamilya. Lord, maayos ang akong relasyon sa sulod sa balay. Unsa ingon ni Lord? Husband, love your wife. Ingon ng husband, palaway akong asawa. Lord, paano na ako na siya malove? Ingon si Lord, you violate the role. When you pray something, go to the Word so that when you pray, connected siya sa pag-obey nimo sa principle ni Lord. Amen? Sigag ampo, Lord, mayong panlawas. Pero tanang bawal imong gikaon. Before ka mag-pray, in Jesus' name, cholesterol, pahawa. Di magsilbi, di magsilbi. Ging na naka sa doktor nga, bawal ka sa mga bad cholesterol. Pero kay grabe kag faith. Piki nga faith. In Jesus' name, litson, hawa, tanan, cholesterol. Adi magsilbi, Ogma, hospital ka. Yung ka, Lord, nag-ampo man ko. O, nag-ampo ka. Wani mo gituman akong principle. Di magsilbi. Are we learning? Kaya when you pray, ask God, Lord, unsay principle nga akong i-apply? Lord, gusto ko mag-start ani Lord, unsay principle nga akong i-apply? Do not violate. Kay si Lord, faithful sa iyang word. Amen? Gusto ko mag-storya sa inyo karong buntag sa story sa Bible. Actually, nadingkamot gid ko nga mamahimo kong storyteller. Ambot lang ug makasabot mo sa akong istorya karon pero akong paningkamutan sa grasya sa Ginoo. Okay? Kay doon ako'y nabasahan nga istorya diya sa Bible sa Mark chapter 2. Gusto ko mag-start sa verse 5. Sa Mark chapter 2. Mao ning gingon sa Mark chapter 2 verse 5. Na-struck man gud ang akong mind ani when I read because ang Mark chapter 2 verse 5 nag-start sa dinya sa ingon when Jesus saw their faith. Grabe, makita day ang pagtuo. Og si Jesus, nakita niyang pagtuo. Unsay gihimo ni Jesus? He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Unsang susi? When Jesus saw their faith. So pagtuo ra gid igsoon. Og ang pinaka-greatest nga problem sa tao kay bumunsa, sin. Bisag unsa man pa nimo og solbad ng iyong problema, kung ang sala wa nimo gibiyaan, problema ng dako pag-abot sa panahon. That's why ang pinakauna nga giayo ni Jesus, dili lang ang paralitiko sa lawas, iyang gideclare gapil ang imong sala gipasaylo na. Sa ato pa, I perceive kung anong na-paralyze siya tungod sa sala. Nganong nagkawindang-windang iyang kinabuhi, nagkalisod-lisod tungod sa sala. But when there is faith, gawas nga giayo siya bilang paralitiko, appeal gyud number 1 ang sala nga gipasahilo. Ingana ka seryoso igsoon ang sala. Ayaw gid ta na magdula-dula og sala. Ayaw gid panggaan ng sala kay maunay makaparalyze nimo. Word na ni Lord. I am not declaring negative here sa imo. Wala ko nagatunglo sa inyo. That is not my intention. But I am giving you the warning. Nganong lisod ang kinabuhi, nganong bisag unsa paningkamot, dili gyud makaabot, dunay something. Pero salamat sa Ginoo, when you come to Him by faith, appeal siya. Ug mao ni ang sunod nga mga verse. Verse number
6. Now, some teachers of the law, katong mga marites ba, were sitting there, thinking of themselves, murmuring, kinsa maning tawhana nga sulti nga sayulo. Suko, ginuan niya ba? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Wa sila kaila kay Jesus eh. Nga bisan tao siya, pero Diyos siya. Kaya pwede siya makapasaylog sila. Wa sila kaila. Kaya kanang mga marites, wa gina kaila. Oh. Magistorya na, niya ka. Wala po, nakadungog ako. Tanawa lagi. Kabalo ka, si Kuan ba? Dito day ka, nakigistorya day ka niya. Wala po, nadunggan, manggunako si Kuan, manggunagstorya sa ako. Tanawa, mauna yung mga marites. Ayaw lingian na yung katapad, kaya di na marites. Ikaw, lingion mo rin na yung katapad. Oh. Giayo na ni Lord. Verse number 8. Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and said to them, why are you thinking these things? Grabe, insin ta malipay sila no, nga na yung paralitiko, lahi pagid ang ilang gihimo. Usahay nga na. Imbes na lipay na nga itong mga loved ones nga, naayos na imong kinabuhi, nagsimba ka na naingkamot ka mabuutan, ang imong mga nasa palibot, gikantsawan pa ka. Halaka, giana ka pa. Mauna sila. Instead na mag-rejoice sila, uy, salamat, kinangalagad na kas Ginoo. Kaniadto, grabe, mamaka kagkalima karon tulo na lang, salamat. At nabawasan. Dapat makita nila ang progress, kay dili man overnight ang change. Pagka na nga kinaiya, mga Pariseo na, mga Saduceo na, mga kinaiya. Kamamon sa ning Pariseo ang Saduceo, mga religious leaders na. Maunin sila ka, hallelujah, praise the Lord, dalaygo ng Diyos. Pero pag tanaw speakers, hallelujah. Mauna sila, mga Pariseo at mga Saduceo na. Wala gihapon na diri sa ato by the grace of God. Amen? Liars go to church. Verse 9. Which is easier to say to this paralyzed man, your sins are forgiven you, or to say, get up and take your mat and walk? Di papili sila. Verse number 10, it says, but I want you to know that the Son of Man, gi-reveal na ni Jesus, has authority on earth to forgive sins. So he said to the man, I tell you, get up, take your mat, and go home. And look at verse number 12, last verse. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. Pakpakan na to si Lord. Hallelujah. Asa nagsugod ang tanan? When Jesus saw their faith. Dili ordinaryo nga faith, active nga faith. Para masabtan yung istorya, ayan, mag-rewind ta sa verse 1 para masabtan ninyo. Mauni ang storya. Mark chapter 2, verse 1. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. Grabe, nadungog. Mabot si Jesus. Mabot si Jesus. Unsay reaction sa mga tao? Verse 2. They gathered in such a large number that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Verse 4, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening on the roof above Jesus by digging through it, and then lowered the mat the man was lying on. Karon makonect na tong istorya. Kung anong pagabot sa verse 5 kanina, when Jesus saw their faith, kay kinsa nga faith? Kadtong upat nga nag-carry, nag-alsa, nagbitbit sa paralyzed man. Plus, ang paralyzed man, doon na po siya faith. Kaya lang, during that time, dili activated ang iyang faith. Pero naa siya faith, naa siya pagtuo.
Samtang nagbasa ko ni Ana, nagkatawa ko sa storya. Lami, kung basahon diritso lang, og di nimo butangan og mga dramatic expression, murag walay dating. Pero sulayin niyo pamalandunga ang bersikulo. Una, lugar, disyerto. Asa gikan ang upat ka panagigala, distansya nga lugar. Ang ilang giagyan, disyerto. Para lang makaabot kay Jesus. Sa dihang ni abot si Jesus ito sa lugar, ang upat ka managhigala nagingon, Brad, nakadungog kas balita? Si Jesus muadto sa Capernaum. Unya, unsa may plano, Brad? Atong amigo, paralyzed. Dadon nato dito. Nga naman, kay nagtuo ta, usara na kapag ampo ni Jesus, maayo na. So ingon ang usa ka Brad, nindot imong idea. Dugay na atong higala, di na nato makauban kay paralitiko. Every time magsuroy ta, dadon siya problema ni. Dapat maayo niyang kinabuhi. So unsay plano? Atong dadon. Wala may sakyanan gani adto. Disyerto gani. Ma-imagine nyo sa ilang gibuhat. Para lang mapapaspas sila abot dito. So, nag-skateboard sila sa disyerto. Para paspas. Kay maunhan ba? Pag abot nila dito, ay naunhan good sila sa crowd. So, ilang gibutang ang politiko. Lungo-lungo silang upat. So, ingon ang politiko, makasulod pa ba ta? Ingani di ay si Jesus o ingnan ta kay sikat si Jesus. Tanang masakiton nga muanha diha maayo. Kunya paano ko makasulod? Naglibog sila unsay buhaton. So ilang gihot pero sila, excuse me, pwede na mo. Ingon na mga tao, oh, first come first serve, Brad. Masakiton yung dala kining ako pod bakol pod ni. So balik na lang mugma, kukuha lang mug number para kamoy una. Pangutana ni surrender bang upat? Wala. Meeting na po sila. Pag meeting na lang upat, tuara ditong paralitiko, naghunga na sila, Brad, unsay plano. So, nag-ingon to ba, unsay inyong giplano? Ingon na nga, wa man kay maambag, paghilom na lang diha. So, ilang plano? Bubong. Atop ba? So, siyempre, nag-discuss lang upat, atop. Imo day ng balay, dili pod. Pero walay laing paagi, Brad. Atop. Di man ta kaagi. Crowd, grabe kaayo. Kay di na ta mo balik ugma, layo ba ito? Disyerto. Karon na. Di na ta mo surrender ay karon na. Mangita ta pagi nga maduol nato ni kay Jesus. Wala ko kay bawon sa kataas ang balay. Second floor ba to? Third floor? Wala ta kasayo, di ba? Wala mang gi-describe basta kay balay. Pangutana, giunsa nila pagsaka ang paralitiko sa taas. Wala sila gamit. Na sila hagdan, wala pod. Giunsa ka. Imagine na lang nato. Sa akong imagination, ni Saka ang unang duha sa taas. Ang duha po diri. Gunit sa kamot, gunit sa tiil. Imagination ko na. Ambot lang unsa inyong imagination. Di ba? So, 1, 2, 3. Hinay. Wa kaabot, hulog. Baldado ang paralitiko. Bagolbol siya. Gi-comfort siya sa pat, Brad, okay lang na, Brad. Kanang imo mga samad, usara na ka prayer ni Jesus, ayo na. Na-comfort na po ang paralitiko, di ba? First try, second try. Hinay to ganyan, Brad, no? Kusgi kamay. Pang! Nilampas na po. Grabe, bali-bali na, dugo-dugo ng paralitiko. Reklamo na. Di, bye. Usa lang kapag ampo, tanan sakit nimo, pati ng samad nimo, ayuhon na ni Jesus. To make the long story short, tuwa na sa bubong. Wala ta kay balo kung giunsa. Pagbungkag pa lang sa atop. Maayo man tong upat, kay kung moabot ang tag-iya, makadagan. Ang paralitiko. Og ang tag-iya nagdalag tubo. Giunsa niya kung balay, dagan ang upat, ang paralitiko. Pero wala na hitabo to, di ba? Ang storya sa Bible nagsulti, and they made it. Pangutana, naayo ang paralitiko, wala. Pati ang samad.
naayo. Mao ni ang storya sa activated faith. Kaya nang malandong ko ni Lord, gikinahanglan na mo ni sa mong journey. Kini nga klase nga pagtuo. Kay katang tanan biktima ta sa dali ragid ma-discourage. Dali lang madismayado. Grabe, nag-ampo lang usa ka adlaw, gusto ni dayon tubagon na dayon tanan. Nag-prayer and fasting lang tulo ka adlaw, gusto niya ang 5 ka tuig niya nga plano, human na. Lahi si Lord. That is why kini nga story mag-inspire sa ato karon. Paano naging viable ang ilang pagtuo sa dihang gituuhan nila nga ilang amigo mamaayo. So doon ay upat ka lesson nga akong na-learn samtang na malandong ko niini. The manifestation of activated faith. Number 1, faith unites. Ang pagtuo, makahiusa na. Kaya namalandong gid ko sa atong journey. Kung sa inyong mga balay, sa atong mga balay, active lang ang faith, maghiusa gyud mo sa sulod sa balay. Di gyud mo magkanya-kanya. Kasi ang tinuod nga pagtuo, mag-unite na. Dili na mag-divide. Labi na gyud ko makasayod ta unsa nga atong direksyon. Ang managtiayon nga nakasabot sa pagtuo, mag-decide yun na sila nga di na ta mag-away. Pwede ra maglalis. Pwede ra mag-discuss og idea, ayaw lang mag-away. Kay once mag-away, bungkag. Ang mga anak, dapat ma-unite sila. Unsa ang makapa-unite? Faith. Kaya kanang imong mga unsaved loved ones, pag naghiusa lang yun kamo nga doon ay tinuod nga pagtuo kay Lord, appeal sila one day mag-join, mag-serve kay Lord. Family, doon ay dapat submission, oneness, unity, because unity brings anointing. I remember ang verse sa Psalm 133. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. For there the Lord will command His blessing. Grabe, pag naghiusa, doon ay anointing sa blessing. Mga na atong ginashare sa mga couple. Ginaministerihan nato mga couple. Tanan mo diri nga mga couple, for those nga wala pa nakaabot ang pagministeryo, listen to this. Ang panalangin sa Dios nakaabang na sa inyo as magtiayon. Ang gihulat sa Ginoo ang inyo na lang panaghiusa. Magsige gani mog lalis-lalis. Magsige gani mog discuss nga walay padulunganan sa inyong mga plano, pati pag-serve kay Lord, lalisan pagid ninyo, mga atid og simba, mga atid og cell group. I tell you, bagal ang panalangin. Na ang panalangin, medyo na pending. But the moment mag-decide mo, humble yourself. Sa managtiayon pag naglalis, dili kinahanglan nga, dapat siya mga igpasaylo kay siya nakasala. Irrelevant. Irrelevant yun. Pag ikaw ang nakasabot sa tinuod, ikaw ang nahibalo sa tinuod nga prinsipyo, butang nato siya ang nasayop. Pero kay naglagot siya, kay imo siyang gibadlong, ikaw gihapon ang magpaubos, mga igpasaylo, for the sake of unity. Is that an amen? Application na niya akong ginashare sa inyo. Humana ta sa story. Kay naamang ginahitabo sa storya. When Jesus saw their faith, pagtuo. Are we learning? Number 2, faith makes you unstoppable. Grabe, no? Pag doon ay pagtuo, o niya active, unstoppable. Mga babae, gusto na ako na ipahinumdum sa inyo. Pangita mo'g lalaki nga doon ay pagtuo. Unstoppable na. O ayaw na lang gid mo pag-alig-alig, mga babae. Bastid-bastido ninyo, anang lalaki nga grabing pagtuo, ayaw na lang yun. Kung ako ninyo, sugta na lang ritso.
Oh. Basta doon ay pagtuo. Grabe, isog na ng mga laki, oh. Salamat, Pastor. Grabe, pasalamat, oh. Why? Pag doon na kay pagtuo, story sa Bible, itong nabasa. Napaundang ba sila? Wala. Usa lang ilang goal, focus. Maampuan ang ilang higala ng paralitiko, maayo. So kaya na sila pagtuo, unstoppable sila, nag-make away sila. Sa Tagalog, magtatagumpay ka pag may pagtitiwala of faith. If you have faith, pursue it. So much imong pagtuo sa Dios, nga imong Dios gialagan buhi, maayo, puno sa gugma, ipursu na nimo. Bisag kinsa pa ang magbabag nimo. Kinsa pa ang mangantsaw nimo, kinsa pa mag-discourage nimo. Ingnon ka, dili man tinuod kanang inyong reliyon bisan unsa negative. I have faith, I will pursue this. Personal experience na ako ni, you can tell them. Basta kay tinuod, active siya. Ingna imong katapad, magprophesy kasi imong katapad, you are unstoppable. Dawata na kay ato ng deklarasyon. Ang atong kinabuhi, igsoon, the just shall live by faith from first to last. Hangtod mahuman, pagtuo ni. Huwag mauning nakanindot, kaya atong pagtuo, dili siya mere intellectual assent based on the word. Daghan mga tao maglagot pag nakay pagtuo. Maglagot sila nimo. Kaya nga naman, mag-live ka sa dili normal sa Manila. Supernatural ang imong mindset. Pag naid akong problema, mo show up ka dito. Magmingon ka, I know there is a solution to this problem. Mingon sila, grabe na namong miniting nga, wala solusyon. Naay solusyon. Grabe na nga pagtuo. And when you proclaim that, in the midst of the people, si Lord mo back up sa imo. I-arrest niya ang mga spirit dito nga against sa iyaha. Aristohon ni Lord. Nga naman, matandog si Lord pag dunay pagtuo. Pero gani, kung ikaw mo sabay ka sa ila, grabing problema, grabe man yung problema nato sa opisina, no? Kanya ikaw nga Kristiyano, musulod po ka dito, bitaw. Na, bitawan gid ka. Maulagi, dugay na po kung antos diri, uy, naunsa naman, hinuuntaan ni Ron. Ikaw na nagisaligan diha sa sulod, nga ma-active mong faith. Wala ka kasayod sa solusyon for that time, but you just declare, I believe, Lord, you will show up today because I need you so much. I need you badly. Grabe. And when Jesus saw your faith, He will show up. Nadasig na ba mo karong buntag? Grabe. Nadasig yung mga ulitaw karon, no? Number 3. Upat lang ni siya. Faith will make you unusual. Or faith will make you do, ayan, unusual thing. Pasadunay pagtuo, maghimo ka og mga dili business as usual. Lahi ang dunay pagtuo igsoon, mangitag pamaagi. Lahi ang dunay pagtuo, dili mo sugot nga dili matuman ang plano sa Dios pagtuo. Maghimo na siya mga unusual na mga butang. Maghimo na siya mga plano nga ma-amaze ang iyang giplanuhan. Kay never sa iyang imagination nga pwede nimong buhaton because you have faith, you can make and you can do unusual na mga butang. Dili ka normal, dili ka go sa natural, you are supernatural. Daghan ko mga pwedeng maisip may example din, but I just pray this morning that ikaw mismo karon makaisip ka. Tama, no? Na ako'y gustong buhaton ba? Pero na mga babag, doon na mingani. So, ay, wala man, uli na lang ko. Dili, do the unusual. Kung sa'y unusual nga gihimo sa upat ka man naghigala, ang normal, natural, pag mosulod kag balay, asa ka moagi? Sa pultahan. Pwede gihapon mahimong usual, kung siradong pultahan, na bintana. Pwede paghapon, kung dakong bintana, sige, dakagis bintana. Pero ang ilang gibuhat lahi. I don't know lang, unsang klase nga bubong to ila kaniadto. Dili man siguro to yero, basig tisa to, unsa to kabaga,
nakikisame and everything, pero naghimo sila unusual. First time na ako nadungog sa istorya sa akong kinabuhi nga ang atop gihimong pultahan. First time na ako nakadungog sa istorya sa Bible. So daghan mga circumstances mabot sa imong life na murag wala na imahimo, wala na, okay na. Tanan gihimo ko na. Ay wala na. Dili. Pag si Lord mo show up nimo, doon na siya'y buhaton. Kaya dapat mag-ready ta niya not business as usual, not common. They can open a new doors. They will always find a way. Hingnay mong katapad, find a way. Find a way. And the best time for you to find a way, spend time in the Lord. Pwede nimo ingnon sa sitwasyon, can you give me 3 days? Can you give me 1 week? I will think, I will plan. Asa may buhaton? Spend time in the Lord. Lord, mao ni mong kahintang, mao ni mong sitwasyon, tanan gipangita ng pamaagi, Lord. But Lord, dili ko mo give up, I will ask wisdom from you. The Lord will show up. Mauray ginahulat ni Lord sa ato. Kaya dapat kitang tanan, dili ta basta-basta ma-discourage. Mga managtiayon, ayaw pag-give up. Mga parents, ayaw pag-give up sa inyong mga anak. Ayaw. Na for some time, mga plano sa managtiayon nga, di na nako ni kaya sa pastor, ako na lang, sagdan na lang nako ni, ha? Di gani ni mo kaya, niya pasagdan pag mo, kinsa may makakaya dito, di gani kakakaya. Sometimes na natin mga anak nga mindset, which is for sometimes, nindot siya nga nag-aabot, kay makaisip ka ba? Which is a good problem. Nga naman, doon na may solusyon. No? Of course, ay ato diri nga naa na diri mga couple, I decree and I declare this morning na wala na couple na one day mag-give up. In Jesus' name. So kung tapad di mo yung mga asawa, yung nato, kaya nato ni. Mulupad ta. Yung na siya, mulupad ta. Kay mao na saad ni Lord para sa ato. Estudyante, nag-give up na ba ka? Kay wala, dili ka kay-eskwela and everything? Dili. Daghag pa maagi. I was once in that particular time, nagkomedya ko sa inyo, pero tunuod ni, kung sa akong nanay, pag-graduate ako high school, nak, PMA. Lipay ko, PMA. Di na, pahinga muna. Kaya sunod na akong pa-eskwela ni manghod. PMA, pahinga muna anak. Discouraged ko for sometimes. Pahingon ako, dili. Okay lang, nay. Di mo ka pa-eskwela sa ako. No hurt feelings. But can you give me chance? Mag-work ko. Nga naman, para lang sa pagpaningkamot, nga dili ko muundang sa pag-eskwela. Nga naman, willing to do the unusual. Kana mga simple steps lang. And I know God prepares me for that. That's why I have the guts to encourage every one of you. There is always a way. Kaya kanta ka sa lumang kanta ni Mang Muen. Ano sa may kanta ni Mang Muen? Oh, paborito ni Brother John Espinedo ni. God will make a way. Kay iya maning praise and worship leader kaniya to si Mang Muen. No, sila ram nag-edad pod. Meaning to say, there is a way. Can I hear an amen to that? The last but not the least, manifestation of an activated faith. Number 4, faith will make you do risky things. Hingnay mo katapad, you are a risk taker. Grabe, mga risk taker ng mga people. Grabe na. Pag nakasayod, naklaro na, tama ni, tinuod ni, go for it. Bay, risky man na bay. Maubitaw, ganahan ko ani. Tinuod man eh. Tinuod ba nga ang gusto ni Lord maluwas ang tanang katawhan? Do the risky thing. Ayaw ka ulaw, kahadlok. Ay, basig di sila mo tuo. Basig di sila mo tuo, maminaw na ako. Sulayi. Pagani ka kaadto, giunahan mo na. Di man ko kahibalo mag-testimony. Sulayi. Di na kakahibo mo undang. Mao na akong problema karon sa mga mag-testimony. Ay, pastor, ula mo ko, pastor. Ay, sige na ba? Pag-testimony, bisag gamay lang. Pagkagunis sa mikropono, time na. Di mo undang. Kay daghang kayong gihimo ni Lord sa iyang kinabuhi.
So, pag doon na kay pagtuo, willing ka mo go sa mga risky na mga butang. Nga mga maayo, kani adto gani, wala pa tay klaro, mga risky nga mga butang atong gipanghimo. No? Kani adto nga dili pa tama ang atong direksyon, bisan paglisod, kaya na to sunggabon. Mga estudyante, kani adto, mga matured na karon, mga professional na karon, bawal mag-cutting classes. Cutting classes, simple ra. Sarado ang gate, pader, kaya. Risky to. Oh. Unsay oras klase, mahuman ang eskwela, alas 5. Mugawa sa eskwela, alauna pa lang. Muli sa balay, alas 5:30. Murag kag school pod. Risky to. Pero pag abot sa grado, ato ara dito ang ebidensya. Mingon ang ginikanan, ma'am, buutan man niya akong anak. Buutan. Niuli manig sayo ba ya, ma'am? Saktong oras, alas 5:30. Nga nung iyang record diha lagi, ma'am, absent all. Grabe, risk taker, pero nabisto ra gihapon sa unahan. Kaya ang grado, bagsak man. Karon pa nga kay Lord ni. Yung na imong kataba, do the risky thing for the Lord. Karon hadlokon ka lang sa imong ginikanan. Sige, simba, kaya di ba? Ay, risk taker ka. Pa, I love you. Pa, mamalingki ka pa, niray kwarta pa. Oh, grabe, kabahog yun. Oh, di ba? Testimony last week. Of course, dili na mao ang iyang gihimo ng mga butang, pero iyang giwin. Wala niya gikalaban. Iyang giwin. For sometimes, doon ay mga white lies. Pero temporary ragi ka ito. Naayos ra. So dapat kitang tanan diri, boldly we can say that we are serving the Lord. Ang pinaka-challenge is this. What are the change, the transformation nga nakita sa imo, kay mo na'y sundon sa mga tao sa imong life? That's the challenge. Risk-taking action just to get what you desire for yourself, family, ministry, and ministry in line with the will of God. Remember that. Dili ka maghimo og risky thing na disalign sa will ni Lord. Dili. Pag klaro nga will ni Lord nga mag-serve ko kaniya, risky thing buhata. Will ni Lord nga moasinso ko, risky thing in line with the will of God buhata. Save, tipid, and everything. Risky na. Ang uban, gabi na nag-enjoy, ikaw pa-relax lang. One day, manifestation take place. Mga risky na mga butang. Pero nakasayod ka nga, will na sa atong Ginoo. Nag-learn ba ta this morning? So, inyo ning i-take note kining upat. Para ma-activate ang atong faith, ato ning ibalik-balik sa atong kinabuhi. In conclusion, many of us are living like a paralyzed man. But today, you will be free from bondage. One, sa sin, and relieve or release or receive your healing in Jesus' name. Kinsay mag-receive niya na? Panindog tang tanan. Asa naman akong pianista dere? Kanong nag-take down notes karon na buntag, inyo nang, you know what, kining word na meditation, na-realize na ako nga very important. Meditation is imong gi-absorb all the more unsa ang imong na-receive. O imong gipamalandungan nga muhaom siya sa imong situation. That is meditation. That's why sa atong pag-serve kay Lord, meditation is very important. That's why, ang advice ni Joshua ni Moses kay Joshua, iyon siya, meditate. Do not depart from this book of law. Instead, meditate. Dili lang reading eh. Meditate. Bow down your heads. Everyone, close your eyes. Begin now to meditate. Imong faith, imo daw i-review karon. Ang ako bang pagtuo, active ba siya? Personally mo na, active ba ang akong pagtuo?
Grabe man na yung mahimo sa pagtuo pag active siya. And then mag-journey ka karon nga week. Mag-journey ka sa imong life using that active faith. Tanan nga imong gituuhan nga nindot nga naka-line sa word ni Lord. I-prepare nimo imong kagalingon kay himuon na ni Lord sa imo. You know what? Ang inyong pastor nag-journey sa active faith. Di ko mahadlok mag-declare, di ko mahadlok mag-say og mga things nga naibalo ko, plano ni Lord sa akong life. Di na ko mahadlok nga doon ay mga marites mag-accuse over me as long as I receive the word. Of course, wala ko nasuko nila, wala ko naglagot nila, I pray for them. Kabal mo, grabe nag-enjoy akong heart. Because when I meditate, kining mga butang ang gibuhat ni Lord, and I begin to testify to the people, personally, naka-experience ako ng akong number one nga critic, nahimo na nako nga number one nga fans. 3 days ago, nag-met me. Intentionally, nag-met me. Dito sa Claveria. Mao na ang number one nga critic nato sa G12 journey nato. Number one as in number one. But when we met 3 days ago, siya na mismo nag-post sa FB niya nga page supporting what the Lord is doing. Number one na nako nga fans igsoon. Because we meditate the word and the word manifests. Ayaw kahadlok kanang mangantsaw nimo karon. Ayaw kahadlok kanang mag-negative sa imo karon. One day, pagbunyag sa imong iro, gusto na magninong. Makigsuod na nimo one day. Don't close the door. Don't put the barrier. Just do the thing that the Lord wants you to do. And all these people one day will say, "Can I join you? Pwede ba ko mukuyog? Pwede ba ko masabay sa imo?" Then you will say to him, "Come. I have been waiting for you. Join us for this the journey that the Lord gave us to cater many people." Can you raise your hands? Taas imong kamot. Lord Jesus, this morning we declare we will keep on activating our faith. In the name of Jesus, I declare today, let faith arise. The active faith that comes from you, Lord. The faith that the foundation is the Word of God. So that by faith, nothing is impossible. By faith in the Lord Jesus Christ, everything will be made possible for us. Thank you, Lord. Everyone who raised their hands this morning, I decree and I declare, let their faith be activated all the more. In the name of Jesus. O ang tanan nga ilang gituuhan sa ilang journey sa kinabuhi, nga naka-inline sa imong will, it shall be done unto them today and for the days to come. I pray this in the name of Jesus. And those who believe will say amen. Palakpakan na to si Lord. Come on!